sa ating pagkilala sa mga salita ng Diyos. At kagaya ng kasalukuyang hinihimay na mga detalye sa atin, ang Kawikaan 1:23 ay naglalaman ng napakaraming mga katwirang dapat nating maunawaan. Mahalaga na maunawaan natin kung bakit natin ginagawa ang salita, ano ang dahilan sa likod, kung bakit natin ginagawa, at kung ano ang ating inaasahan, bakit natin ito ginagawa. Ang lahat ay nararapat na tama para magresulta sa tama, gaya ng pintura. Ano ang paghahaluin mo para magresulta sa kulay na orange? Pag hindi orange ang lumabas na kulay, nangangahulugan na ang pinaghalo mo ay hindi tamang color combination. May uugnay natin ito sa ating mga katwirang naririnig sa paghihimay ni kapatid na Daniel sa atin ng mga detalye ng ating pinag-uusapan, sapagkat gaya ng nasusulat, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Dito ay nakuha na natin ang katwiran na hindi mapapasubalian. Para masabi mong nabuhos sa iyo ang espiritu, ay nakikilala mo ang salita. Kapag hindi mo nakilala ang salita, ang ibig sabihin lamang ay iba ang nabuhos sa iyo. May katwiran tayo na natutunan noong bago tayo umanib. Sa bautismo ay may tinatanggap tayong kaloob ng Espiritu Santo. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." At kung tayo po ay tumanggap ng kaloob, ang dapat ay ang kaloob ay ating igawa, dahil may pinagkukulan ang kaloob na ating tinanggap, gaya ng nasusulat, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin. Ipaglilingkod po natin bawat isa sa atin ang kaloob na tinanggap natin sa atin-atin din. Kaya naman, tayo pong mga magkakapatid sa loob ng iglesia ay inutusan na mga lingkuran. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Kung naiintindihan po natin ito, hindi po tayo magiging idle, sapagkat kung hindi tayo gumawa, kung hindi po tayo naglingkuran sa isa't isa, ay mahuhulog tayo sa pagtanggi sa pagtawag ng Diyos. Dahil kahit na naanib ka, nabautismuhan ka, kung yung kaloob na tinanggap mo ay hindi mo ipinaglilingkod, ay tumanggi ka sa tawag. Ang isang puntong ibinalik sa atin na nagpakita ng mas malalim na pagkaunawa sa atin ay ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa." Ang tanong po ni Kuya, ano ba ang pagkain? Nagbigay po ng halimbawa si kapatid na Daniel upang masagot natin ang tanong na ito. May mga nagbaon ng kanin at ulam sa mga dumalo sa chapel natin. Sabihin natin na bilang halimbawa, yung kanin ay ang salita, o kaya yung tinapay ay ang salita. Kaya mo masasabi na yung kanin ay pagkain mo, yung tinapay ay pagkain mo, ay kung kinain mo. Kung di mo kinakain, nandyan lang naman ang tinapay o yung kanin. Ang tanong sa iyo, akala ko ba pagkain mo yan? Bakit hindi mo kinakain? At kapag may iba naman na kumain ng pagkain dahil hindi ginagalaw ng may-ari, bakit mo naman kinain yan? Hindi ba pagkain ito? Oo nga, pagkain yan, pero pagkain ko yan eh. Sorry, akala ko walang kakain eh. Ano po ang punto dito? Kung ito ay ilalagay natin sa ating pinag-aaralan. Ang salita, kung ito ang ating pagkain, kaya natin masasabi na ito'y pagkain natin kung kinakain natin. Kahit na po yung kalooban ng Diyos, bilang paghalimbawa ay ilagay natin na ang salita ng Diyos ay yung tinapay, hindi dahil tinapay iyon ay pagkain mo na. Para masabi mong pagkain mo yung tinapay, ang dapat ay kinakain mo. Ano po ang punto natin? Kailangan pong kainin natin ang pagkain. Paano naman po ang pagkain? Kinakailangan po nating sundin ang salita o gawin ang kalooban ng Diyos.
Sundin natin ang salita ng Diyos para maging pagkain natin siya. Ibinalik po tayo ni kapatid na Daniel sa basic na ating natutunan na upang makita natin ang kaugnayan ng pagkain na siyang paggawa o pagsunod sa salita ng Diyos. Sa Juan 15:5 ay ganito ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Kailangan po nating magawa ang salita dahil ito ang tinutukoy na pagkain natin. Ang basic naman po dito, para magawa mo, ang kailangan ay may kasama kang Kristo. Ito rin po ang dahilan kaya tayo tinatawag ng Diyos, sapagkat sa pagtawag niya ay ipinakisama po niya tayo sa kanyang anak. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Kung tayo po ay tinawag ng Diyos at tayo naman po ay tumugon sa kanyang pagtawag na iyon, ay maaanib tayo sa Iglesia ng Diyos. At dito ay ipinakisama po tayo kay Kristo na Panginoon natin. At dahil ipinakisama po tayo ng Diyos kay Kristo, ano po ang expected sa atin? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Bakit po wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoong Hesukristo? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. May paghahalin tulad po dito. Gaya ng sanga na hindi makapagbubunga malibang nakakabit sa puno, ay gayon din po tayo. Malibang nakakabit at nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi tayo makapagbubunga. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Sapagkat ang Panginoon ang puno at tayo naman po ay ang mga sanga. At ang nakakabit kay Kristo at nananatili sa Kanya, siya, ang wika, ay nagbubunga ng marami. Pagka po marami na ang bunga, ang ibig sabihin ay hindi manakanaka. Kapag marami na kinain mo, ang ibig sabihin ay marami na ang mabuti mong gawa. Hindi na po tikim ang tawag doon. Hindi gaya ng, "Teng, mukhang ang sarap niyan. Patikim nga." "Uy, grabe ka. Pambihira ka naman, mauubos mo na. Patikim lang ka mo, di ba? Ibang klase ka rin tumikim." Ano ibig sabihin? Kapag nagbubunga ka na ng marami, nangangahulugan na tumutugon ka na sa pagkakatawag sa iyo, at nangyayari na nagbubunga ka ng marami dahil sa nakakabit ka sa puno na siyang ating Panginoong Hesukristo. Dahil maliwanag naman po ang sabi, kaya ka nagbubunga ng marami. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ito po ang halaga na tayo ay tinawag upang ipakisama ng Ama sa kanyang anak. Bakit po tayo dapat na masama sa Panginoong Hesukristo? Para makilala po natin ang kanyang salita. Bakit po? Nang pasimula, siya ang verbo o salita. At ang verbo o salita ay sumasa Diyos. At ang verbo o salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo o ang salita. Paano po natin makikilala yung salita? Tingnan po natin ang sequence, ang wika ni Kuya Daniel. "Balik kayo sa saway ko," sabi ng Diyos. Pag bumalik ka sa kanyang saway, ang ibig sabihin ay tumugon ka sa pagtawag ng Diyos sa iyo, ay ipakikisama ka sa kanyang anak sa loob ng Iglesia ng Diyos. At kapag ipinakisama ka sa kanyang anak na siyang salita, makikilala mo ang salita. Bakit mo makikilala ang salita? Kasi po ay nakasama mo ang salita. Kaya halimbawa, kilala mo ba si Brother Rodel? Ay, oo naman. Nakasama ko yun eh. Kaya nga po yung iba, ang ginagawa, pasama-sama lang. Pagkatapos, saka ngayon siya magtasabi, "Oh, kita mo? Kilala ako noon. Kasama ako noon. Nakasama ako noon eh." Ang notion po, para masabing kilala mo, nakasama mo. Sa pakikisama naman po sa Panginoong Hesukristo, ang verbo o ang salita, dahil nakasama mo, ay makikilala mo ang salita. Bakit po makikilala yung salita dahil nakasama natin?
Kasi po ay magagawa natin yung salita. Bakit po natin magagawa? Ang sabi ng Panginoon ay, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. At tayo naman po ay hindi hiwalay. Kasama natin siya at tayo nananatili sa Kanya. Kaya po makakagawa tayo. Balikan po natin ang Kawikaan 1.23 upang makita ang dugtungan ng mga katwiran sa puntong ito. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Pag bumalik po tayo sa saway ng Diyos, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa atin at kanyang ipakikilala ang kanyang mga salita. Pansinin po natin kung gaano kasinsin ang pagkakakabit-kabit ng mga salita ng Diyos. Basahin po natin ang Roma 8:9 hanggang 10. Datapwat kayo walang kalaman, kundi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa sa inyo. Agad ay naipapansin na po sa atin ni kapatid na Daniel ang diwang sinasabi ng mga talata. Kung tayo po ay nasa Espiritu, ay tumitira ang wika sa inyo, ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang wika. Kaya kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoon sa 15:5 ng Juan at ating papansinin ang kaugnayan ng sinasabi naman ni Apostol Pablo sa Roma 8:9, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Hindi po tayo hiwalay sa Panginoong Jesucristo, sapagkat sa katotohanan ay kasama po natin siya. Ipinakisama tayo ng Ama sa Kanya. At kung kay Kristo po tayo, magbubunga po tayo ng marami. Ano po ang ibig sabihin? Makagagawa tayo, dahil ang sabi po ay kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Sa 8:9 naman po ng Roma, kung tayo po ay nasa Espiritu, kung gayon ang wika, ay tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya, ang wika. Napakahalaga po ng punto dito na ipinapansin sa atin ni kapatid na Daniel. Kung may Espiritu po tayo ni Kristo, ang ibig pong sabihin ay sa Kanya po tayo. At kung tumitira sa atin ang Espiritu ng Diyos, ay hindi po buhos lang iyon, sapagkat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, ang wika, siya'y hindi sa Kanya. Kaya po sa talatang 10, at kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang sabi ni Apostol Pablo. Ano po ngayon ang ipinakikilala sa atin dito, mga kapatid? Makikilala po natin ang salita, sapagkat nakatira po sa atin ang Espiritu dahil kasama po natin ang salita. At dahil kasama po natin ang salita, magagawa po natin ang salita sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit po? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang Espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Kapag ang katawan po ay walang Espiritu, ito ay patay. At kung gayon, hindi po makagagawa ang katawan na walang Espiritu sapagkat ito po'y patay. In other words, papaano pong makagagawa? Makagagawa kung may Espiritu. Kaya po makakagawa kung may Espiritu at makikilala yung salita sa pamamagitan ng Espiritu dahil yung salita ay kasama natin. At huwag po natin kalilimutan ang mahalagang punto sa pinag-aaralan natin. Tandaan po natin na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang salita na sinalita ko sa inyo, sabi ni Kristo, pawang Espiritu at pawang buhay. At sinabi sa sulat ni Apostol Pablo, na ang nakakakilala sa Espiritu ay Espiritu rin, sapagkat nasusulat, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos.
Tandaan po natin ang mga mahalagang detalye na hinimay-himay ni kapatid na Daniel sa atin sa bahaging ito. Kailangan pong ibuhos ng Diyos sa atin ang kanyang espiritu upang may pakilala sa atin ang kanyang salita. Tatawagin po tayo ng Diyos upang ipakisama sa salita o sa kanyang anak na siyang ating Panginoong Hesukristo. Para makilala po natin ang salita, kailangan po ng espiritu. At kapag nakilala po natin ang salita, ito po'y magagawa natin. Ano po ngayon ang kailangan nating maintindihan? Bumasa po tayo. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Pinaiingatan po ang salitang ating narinig at ang bilin ay, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Pinaiingatan po sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin ang salita at matatandaan po natin na ating natutunan na kaya lang po natin masasabi na iniingatan natin ang salita kung ito po ay ating ginagawa sapagkat nasusulat, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Malinaw po sa atin na kapag naiingatan mo ang salita, ang ibig sabihin ay naisasagawa mo. At unless na ang salita ay naisagawa mo, hindi mo masasabing naiingatan mo. At kaya makikilala mo, maisasagawa mo yung salita sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya po sinabi sa Kawikaan 1:23, magsibalik kayo sa aking sabay. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Kaya po kung kasama mo si Kristo, may espiritu na magpapakilala sa iyo kay Kristo. At para masabi mong kilala mo yung salita, na isasagawa mo, na iingatan mo. Paano? Sa pamamagitan po ng espiritu na nananahan ang wika sa atin. At pagka wala kang espiritu na bigay ng Diyos, wala kang espiritu ng Diyos, hindi mo makikilala yung salita. Ang katotohanan po ay hindi lahat ng naaanib ay nakakakilala doon sa salita. Bakit? Katatapos pa lang pong marinig sa paksa. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Katatapos lang ng paksa. Hindi mo ba nakita ako nakaupo dyan? Umalis ka nga dyan. Kaya ang sabi ng isang nakakita sa nangyari, grabe siya oh. At ikaw naman, ang sagot mo naman dahil ikaw ay nakakakilala sa salita at iyong ginagawa, ay, pasensya na po kayo kapatid. Akala ko lang po walang nakaupo. Sapagkat ginagawa mo ang iyong natutunan sa ating pinag-aralan, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Huwag na lang po tayong magre-relihiyon, sabi nga ni kapatid na Daniel, kung maglolokohan lang po tayo. Sayang lang po panahon natin. Ang dapat po kasi ay ginagawa natin ang salita para masabi natin na ating nakikilala ang salita. Napakarami na po nating kinakitaan ang naging epekto ng pagkakilala sa salita ng Diyos sa mga kapatid nating hindi na pagbago kahit ng magulang at ng alinmang institusyon sa lipunan at pamahalaan. Kapag ang kapatid ay bumalik sa saway ng Diyos, binuhusan ng Espiritu ng Diyos at nakakilala ng mga salita ng Diyos, aba, hindi ko nga alam kung ano nangyari dyan eh. Sobrang nakakapanibago. Hindi na umiinom, hindi na nagbibisyo, hindi na nagsisigarilyo. Naging napakabait at magalang. Kung tutuusin mo, noong araw, sabi ko nga, ay nako, magbabago si Satanas, hindi magbabago yan. Ganon kalupit. Bakit? Para mo nang sinabi na hindi na talaga siya magbabago dahil hindi naman talaga magbabago si Satanas. At ang sabi pa, kung mayroong gagawing sapin ng impyerno, isa yan sa nasa first floor. Ganon po katindi ang description. Subalit sa awa po ng Diyos, nung tumawag ang Diyos
noong siya ay makinig sa tawag ng Diyos at bumalik sa tawag o saway ng Diyos at nabuhusan ng kanyang espiritu. Nakilala niya ang salita, nagawa niya ang salita at nagbunga ito sa kanya. Kaya ganyan po kahalaga na tayo ay may kasamang Kristo at tumitira sa atin ang Espiritu dahil ipinakikilala ng Espiritu sa atin ang salita at ito po ay ating nagagawa ng tama. Babalikan natin ang Hebreo 5:13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Wala pa ang wikang karanasan. Ang ibig pong sabihin, kapag wala pang karanasan, hindi pa niya na-experience, hindi pa niya nagagawa yung salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ano po ba ang pinakamabilis na movement na magagawa ng isang sanggol? Hindi man po lakad o kahit nga gapang man ay hindi pa. Baka gulong lang po. Ano po ang punto? Nang sabihin po ni Pablo, natapos ko na ang aking takbo. Hindi po ang gapang ang tinapos niya. Natapos niya ang kanyang takbo at naingatan niya ang pananampalataya. Paano po ba maiingatan ang pananampalataya? Ang kailangan po ay ang pananampalataya ay gumawa, sapagkat ang pananampalataya ay gumagawa, kalakip ng kanyang mga gawa. Yun pong sanggol ay walang karanasan sa salita ng katwiran, ayon sa nasusulat. At sa talatang 14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may kulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa, ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Sanay na po ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Bakit po sanay na? Dahil namihasa na po. Bakit naman po namihasa na? Sapagkat nagagawa na niya. At bakit nagagawa na po niya? Sapagkat may karanasan na po siya sa salita ng katwiran. Madali pong makasakay sa mga puntong ito sa pamamagitan ng example na ginamit ni kapatid na Daniel. Kanyang tinanong ang isang kapatid na mula sa Japan. Alam pong sabihin ng kapatid kung ano ang miso soup at gayon din ang sabaw ng sinigang. Sapagkat kanya na pong nalasahan pareho ang magkaibang sabaw na ito. Hindi na po maililigaw ang kanyang panlasa at alam niya ang pagkakaiba sapagkat kilala na niya. Tinanong din po ang isang kapatid kung napaso na siya ng kumukulong tubig. Ang sagot ng kapatid ay nakaranas na siyang mapaso ng mainit na tubig, ngunit hindi kulong-kulo. Nasabi rin ng kapatid na ito ang naramdaman niyang sakit sa kanyang pagkapaso. At nang tanungin ni kapatid na Daniel, sa palagay niyo po, kung ikukumpara dun sa sakit na naramdaman niyo nung nabuhusan kayo na hindi masyadong mainit, doon sa kumukulong tubig na halos makuyo na sa kulo ang mabuhos sa inyo, gaano kaya kasakit sa palagay niyo? Sobrang sakit po nun, kuya. Sobrang sakit? Apo. Paano niyo nasabi? Kulong-kulong po kasi. Kulong-kulo kasi. Pero gaano kasakit? Malamang iiyak na po ako na. Malamang iiyak na kayo noon. Opo. Pero, alam niyo ba yung pakiramdam? Hindi pa. Hindi pa. Bakit? Kasi hindi po nangyari sa akin. Hindi mo pa kasi nararanasan. Very good. sa mga halimbawang ito, masasakyan natin ang ibig sabihin ni Kuya Daniel. Madali nating madistingge ang isang bagay kung may karanasan na tayo doon. Kagaya na nga lamang po ng miso soup na hindi mo mapagkakamalan na ito ay sabaw ng sinigang, sapagkat may karanasan ka ng makahigop ng sabaw ng sinigang at miso soup. At kapag binigyan ka ng ibang sabaw, hindi ito miso soup, hindi rin ito sinigang. Iba ang lasa eh. Di man lang humawig sa sabaw ng sinigang o sa miso soup. Nadidistinggi pong madali sapagkat mayroon ka ng karanasan. Kaya po pag sinabi sa iyo na maasim, hindi pa man, naglalaway ka na. Gaano ba kaasim? Naku, maasim pa sa kilikili ni Boy Bantot. Mayroon pong mga bagay na nakapaloob sa salita na hindi mismo may papaliwanag ng salita. At ang nakapagpapaliwanag ay ang pakiramdam. Yun pong karanasan sa salita. At kagaya ng nasusulat sa Roma 8:26, at gayon din naman,
Ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Aminado po tayong lahat na mayroon pong mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Mayroon po tayong nararamdaman na hindi kayang sabihin sa salita. Ngunit ito po ay naiintindihan ng may karanasan doon sa salita. Kaya kapag sinabing mahapdi, ay alam mo kung ano yung mahapdi. Kapag sinabing maasim, alam mo kung ano yung maasim. Ano nakapaloob doon? Meron ka po kasing karanasan. Basahin po natin ang isang magandang halimbawa na ipinakita ni kapatid na Daniel. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi makahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang tanong po ni Kuya, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin? Marahil ay pare-pareho po tayo ng isinagot ni Brother Rodel. Hindi po basta-basta yun makakalimot, lalo na kung kagaya ni Brother Rodel, ay nasaksihan din natin sa asawa natin ito. Parang napakahirap po na makalimutan ng nagpapasusong babae yung kanyang pasusuhin. Dahil sabi nga po ng kanta, there's always something there to remind me. Yun po kasing mga nagpapa-breastfeed talaga. May nagpapaalala lagi sa kanya na kailangan niyang pasusuhin ang kanyang anak. Bumibigat ang dibdib niya, sumasakit at gumigibig. Nagpa-prompt po iyon na kailangan na siyang magpasuso. At kahit sabihin po ng asawang lalaki na naiintindihan niya ang bagay na ito, ang higit pong makapagsasabi na naiintindihan talaga niya ay ang babae, ang ina na nagpapa-breastfeed, sapagkat siya ang talagang may karanasan doon sa salita. At kung babalikan po natin sa mga pag-aaral natin noon pa man, may mga bagay po na tanging damdamin at puso lang ang makakaunawa. At bakit po? Sapagkat iyon po ay damdamin. Mayroon pong damdamin na nakapaloob doon. May karanasan. Kagaya po ng inawit ni kapatid na Daniel, na inaawit ding madalas ni kapatid na Eli noon. I hear singing and there's no one there. Tignan nyo, no? May ano, no? May tops. Hindi mo alam kung ano. In love. Tingnan nyo, tingnan nyo. Nakita nyo, mga kapatid, ano? Biruin mo, there is nothing that you can take to relieve that pleasant ache. What a pleasant ache. Di ba parang nasasaktan ka daw, pero pleasant yung... paano ipaliliwanag yun, Bro Danny? Alam nyo kung ano at sino makakapagpaliwanag nung salita na pleasant ache?
What is pleasant ache? Yun ika yung ano, yung bang nasasaktan ka pero parang ano, may ano pa rin eh. May kilig, sabing ganyan. Ano? Makakapag-react tayo sa sinasabi na ito ni kapatid na Daniel kung alam natin dahil may karanasan tayo sa mga salita na ito. Dahil ang karanasan po sa salita ng katwiran ang mas magpapaliwanag sa atin. Higit mong mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapatid kapag natuto ka na umibig sa kapatid. Higit mong mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad kung natuto ka na magpatawad. Ang lahat po ng salita ng Diyos na gagawin natin dahil ginagawa natin ay mararanasan natin. At para higit nating makilala ang salita, dahil ang salita ay daan ng katwiran, yun ang ating lalakaran, ang daan ng katwiran. Yun po ang isa sa kabuhayan natin. At ang bawat salita na ginagawa natin at nararanasan ay higit po nating nauunawaan. Nagkakaroon po tayo ng karanasan sa salita ng katwiran. At kapag nagkakaroon po tayo ng karanasan sa salita ng katwiran, lalo po nating nakikilala kung ano yung salita. Hindi po basta salita lang ito sa iyo. Pag sinabi mo, nakikiramay po ako sa isang kapatid na nawalan ng mahal sa buhay, alam mo sa puso mo kung ano yung salitang pakikiramay dahil nauunawaan mo gaanong kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Hindi po kayang ilagay sa letra lahat yung damdamin ng nakikiramay talaga dahil karanasan din niya ang mawalan ng mahal sa buhay. Binasa po sa atin ni kapatid na Daniel ang isa pang napakagandang halimbawa. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang panghihinayangan, na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Sa talatang ito, sino ang higit na makakaunawa nung pinanghihinayangan ng Panginoon doon sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya? Ang tiyak na higit na makakaunawa ay ang mayroon na ring anak, na kapag ang anak mo ay naglilingkod sa iyo, alam mo ang ganong damdamin. Kaya nga kung minsan, kapag ang anak mo na mahal mo at naglilingkod sa iyo ay mag-aasawa na, parang ayaw mo pang pag-asawahin. At ang isa pang talata na ating mababasa sa Biblia, kung paano ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Alam po natin na kapag sinabing natatakot sa Diyos, ay sumusunod sa Kanyang mga utos, sapagkat nasusulat, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya dito sa sinasabi ng Biblia, kung paano ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Sa pag-uusap tungkol sa pagkaawa ng isang ama sa kanyang anak, ito ay naiintindihan at maipaliliwanag ng isang tatay na naaawa sa kanyang anak, na kung ang tatanungin ay ang isang hindi pa tatay o hindi pa magulang, hindi niya may paliliwanag ang nararamdaman ng isang tatay na naaawa sa kanyang anak o kaya ng isang hindi nagpapakatatay. Sapagkat kapag ikaw ay tatay na talaga, alam mong sabihin kung paanong naaawa ang isang ama sa kanyang anak. At bilang isang tatay, meron kang panuntunan o barometro kung paano ka dapat maawa sa iyong anak. At ang panuntunan ay kung paano naaawa ang Panginoon sa natatakot sa Kanya. Kaya kung ikaw ay isang ama, ang itatanong mo sa sarili mo, paano ko ba nararamdaman ang awa sa anak ko? Ang iyong magiging barometro ay kung paano naaawa ang Diyos sa Kanyang mga anak na natatakot sa Kanya. Ngunit ang isang dapat nating tandaan, hindi maaaring mas maawain ka pa sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Yung extent ng awa na may a-accord mo sa anak mong naglilingkod sa iyo, yung anak mong sumusunod sa iyo, yung anak mong natatakot sa iyo, yung anak mo na talagang nagsisilbi sa iyo, yung anak mong pag sinabihan mo ay nakikinig sa iyo, yung anak mong kapag kailangan mo ay nandyan sa iyo, yung anak mo na kasama mong nagpapaligaya sa iyo. Ang pagbabatayan mo ngayon ng awa mo
ay kung papaanong naaawa ang Panginoon sa kanyang mga anak na natatakot sa Kanya. Ngunit hindi tayo higit kaysa ating Panginoon, na kung may malawak kang awa sa iyong anak, lalong higit na malawak ang awa ng Panginoon. At papaano mo siya maintindihan? Kailangang may karanasan ka sa salita. Kaya mahalaga na ang bawat salita ng Diyos ay gawin natin para tayo ay magkaroon ng karanasan sa salita at alam natin ang pakiramdam. Kaya kailangan ay masanay tayo. Kapag may karanasan ka na sa salita, dahil sanay kang ginagawa mo kung ano ang aral, sanay kang ginagawa mo kung ano ang utos, alam mo kung ano ang pakiramdam. Ang isa pang dahilan, mayroong nagpapatotoo. Pinatototohanan tayo ng ating budhi. Plus the fact na mayroon ka ng pakiramdam dahil alam mo na kung paano ang gawa na mabuti at alam mo na kung paano yung pagsunod. Kagaya ng halimbawa ng sanay na nagbabasketball na kapag na-shoot mo, alam mo kung tsamba lang o talagang feel mo na shoot talaga sapagkat mayroon kang pakiramdam. Shoot ito? Ngunit kahit alanganin, na-shoot pa rin yung bola. Uy, pumasok pa yun! Sa loob mo, alam mo rin na tsamba lang. Kaya ang atin pong kasanayan sa pagsunod sa aral ng Diyos ay magbibigay sa atin ng pakiramdam. Pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag sa salita. Kaya the more na sumusunod tayo at ginagawa natin, lalo nating nakikilala ang salita. Kaya dapat nating laging isipin sa ating mga pag-iisa at pagbubulay-bulay ang sabi sa aklat ng mga awit. Ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kapag nagbubulay-bulay ka sa kautusan ng Diyos, maintindihan mo. Kaya inutos ng Diyos yung ganon. Kaya inutos ng Diyos ang ganito. Sapagkat habang ginagawa mo ang salita ng Diyos, lalo mong maiintindihan at masasanay ang iyong pakiramdam. Kapag nasanay na ang pakiramdam mong kumilala ng mabuti at masama, mararamdaman mo. Parang alanganin ng banat ko na yun Parang lisya yata yun Bakit po? Tulad din lang sa alam mong lasa ng sinigang. Kapag medyo naglasang balaba ng saging, hindi sinigang ito. Lalo na kung nilagyan ng asukal at sasabihing sinigang, samantalang alam na alam mo ang lasa ng sinigang. Paano naging sinigang ito Ang tamis! Alam mong i-distinguish sapagkat yung kasanayan at yung karanasan magbibigay sa iyo ng pakiramdam. Mararamdaman mo kaagad kung ang isang bagay ba ay mabuti o masama sapagkat maliwanag ang nakasulat. Sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Ano ang kahalagahan nito? Kapag sanay ka na, alam mo na kung dapat mong ituloy o hindi, sapagkat nararamdaman mo kung papunta sa tama o hindi. Ang dahilan, nasanay na ang iyong pakiramdam. At kaya naman nasanay ang iyong pakiramdam dahil naman sa karanasan. At kaya ka naman nagkaroon ng karanasan sapagkat ginagawa mo ang salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Alam mo na kung nagpapabaya ka ba o hindi, sapagkat naranasan mo na kung ano yung hindi magpabaya sa pagkakatipon. Kaya sa lahat ng mga aral na ating pinag-aaralan, pagka gagawin natin, magkakaroon tayo ng karanasan at tayo ay masasanay. Ang kailangan kasi natin ay ang paggawa o pagtupad para makilala natin ang salita at sa pamamagitan ng Espiritu ay makikilala po natin ang salita ng Diyos. Kaya sa aklat ng Filipos, ang sabi po ni San Pablo, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kailangan ba nating magawang magkaisa ng ating kaluluwa sa pagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo? Ang tiyak pong sagot natin, kailangan po. At kapag nagagawa pala natin na magkaisa, ang sabi ng Biblia, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid
na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kapag tayo pala na magkakapatid ay nagkakaisa ng kaluluwa sa pagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Tayong magkakapatid ang higit na makapagpapaliwanag ng damdamin na yon ng kaligayahan, sapagkat alam nating tayo ay nasa bahay ng Diyos, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang bahay. Ang marapat na makita sa atin, tayo ay magkaisa sa pagsunod sa Ebanghelyo na nagtutulong-tulong at magkakaisa sa pagsunod sa utos. At dahil magkakaisa tayo sa pagsunod sa utos, tayo ang nakakaramdam ng hindi kayang ipaliwanag ng salita lamang ng ating mga karanasan kung anong pagkabuti at pagkaligaya nating magkakapatid na magkakasamang nagkakaisang tumatahan sa bagay ng Diyos. Kaya maging sa ating mga ginagawang social experiment, ang ating kapwa ang nagsasabi kung ano ang kanilang pakiramdam dahil nararanasan nilang sa puntong pwede silang makatulong ay nakatulong sila sa kanilang kapwa. Hindi sana ako ng kaedad kulang, kaso 10 pesos yung pera ko. Gutom-gutom talaga ako. Naramdam ko kasi yung gutom niya. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip na talagang bigyan na lang. Hindi biro yung magutom. Kain ka? Ako, Pasok ka lang din. ako. Naranasan ko lang yung magutom eh. Hindi ako nagdadalawang isip na bigyan ko na lang. Bida ko na lang yung 50 sa kanya. Sa akin. Kasi tingin ko talaga sa kanya, gutom na gutom na, tapos parang namumutla. Kaya sabi ko, ano na lang, 50 kasi yung araw ko dito, sa kanya na lang din yung 50. Sino babayad niyo? Ako po, hindi ko na po sa akin. Naawa ako. Hindi kasi din magutuman. Naranasan ko na rin. Masasabi ko lang, kung tumulong man, wag na lang maghintay na ano mong kapalit. Basta ano lang yung nasa kalooban at sa isipan mo, yun na lang yun. Wala ka nang, hindi ka na maghintay ng anong kapalit. Kasi Diyos nang bahala. Siya na yung mag-return sa'yo kung ano yung naitulong mo. Kaya kung sasabihin mo na masarap tumulong, mararamdaman mo yon kapag nakatulong ka sa iyong kapwa. Sapagkat ang experience mo ang magpapaliwanag kung ano yung pakiramdam na yon dahil sa iyong ginawa. At kung minsan, ang iyong nararamdaman ay nagigilty ka. Ang dahilan, may sumusumbat sa iyo na budhi mo. Kung minsan naman, nararamdaman mo, naka-thumbs up sa iyo ang budhi mo, na nararamdaman mo ang approval sa ginawa mo. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Roma, na nangagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Kung ang mga walang kautusan sa katutubo ay pinatotohanan sila ng budhi nila kapag gumagawa sila ng mga bagay ng kautusan, yun pa bang nasa ilalim ng kautusan na gumagawa ng kautusan ang hindi magkakaroon ng patotoo ng kanilang budhi na ang kanilang ginagawa ay ang bagay ng kautusan? Lalo namang patotohanan sila ng kanilang budhi sa kanilang ginagawa, sapagkat iyon ang damdamin ng isang nagkakaroon ng karanasan doon sa salita na anong pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kaya ang nasabi kong naramdaman ko nang ako ay tanungin ni Kuya Daniel, Nakarating kayo dyan sa lugar na yan, Brad Joseph. Nandun sila, Brad Rodel, sa lugar na kung saan sila ngayon naroroon. At gumagawa tayong magkakasama sa iba't ibang dako, maging Pilipinas man o sa iba yung dagat, kapatid na Joseph. Sa pagkakataong magkakasama tayo sa paggawa, magkakaisa tayo doon sa pagsunod, doon sa aral at utos ng Diyos. Nararamdaman nyo ba kung anong pagkabuti at pagkaligaya
na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, mga kapatid? O kapatid na Josel, nararamdaman nyo ba dyan nang kayo ay nag-umpisang pumunta dyan kasama ng mga kapatid na nakikipagkaisa? Nararamdaman nyo ba, kapatid na Josel, at kaya mo bang ipaliwanag sa salita lahat nung nararamdaman mo? Kuya, lako, yan na nga po ang diretsong sagot dyan. Hindi po kayang lahat sabihin sa salita, mga kapatid. Much as, siguro po, yung makikita nyo na lang. Kasi sa mga clips na lang po siguro ng mga videos, kuya, na nasasaksihan natin. Kahit naman po kayo din, saan man dako. Pero syempre, dito, I will speak on behalf dito po sa mga nararating natin naman. Mga kapatid, wala na pong salita eh. Pero yung higpit ng yakap ng mga kapatid, yung tamis ng kanilang mga ngiti, yun pong makikita mo. Sa pagkikita nyo, tutulo ang luha. Eh ikaw man nararamdaman mo, hindi mo naman po masabi. Hindi po kasi kaya ka, kuya, na sabihin talaga sa salita lahat. Ang totoo, ayan, may mga pag-uusap-usap po. Siyempre, kahit pa paano, lalo na po, available na po yung mga translators. Pero pagkatapos magsalita ng mga kapatid, hindi lang Pilipino, kundi iba-ibang lahi. Pagkatapos po magsipagsalita, ang sasabihin, hindi ko na po kayang sabihin pa sa labi eh. Hindi ko na po kayang sabihin in words yung aking nararamdamang sarap ng ating kapatiran. Appreciated pong talagang masyadong appreciation, mga kapatid, ng lahat ng kapatiran kahit saan ka pumunta, yung pong pagkabuti at pagkaligaya na ating nararamdaman dahil sa pagkakaisa. Yung ating sama-samang pagsunod sa Ebanghelyo, mga kapatid, yung pagkakaisa na sinasabi ni Kuya na hindi ko akalain na yung 1:27 ng Filipos, tatakbo pala doon sa 133:1. Mga kapatid, kasi kailangan talaga nating magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At ito pala ang siguradong mararamdaman mo na pagka ito po ang ginagawa na natin, which is happening everywhere, mga kapatid, kahit saan po tayo pumunta. And I'm sure, kung tayo ay mararating nating lahat ng mga lugar ng mga kapatid, kasi makita mo ang mga nailalatag sa atin ng mga ulat ng ating mga kasamang servants, mga kasamang KNP. Pag pinanood ko kung paano nangyari doon sa halimbawa ang pinuntahan nila Brad Daniel doon sa Australia, tapos yung mga pahayag ng mga kapatid, yung mga pinupuntahan ni kapatid na Daniel din dyan po sa Pilipinas, ganun din po sa mga KNP at mga kasamang servants sa iba-ibang mga lugar. Isa lang naman po ang ating lahat na nasasabi, mga kapatid eh. Kaya ako po, talagang darating ka pa lamang, makita mo pa lang po yung mga kapatid. Meron na pong damdamin na nagsasabing pareho po kayo ng nararamdaman eh. At pagka halimbawa, meron kang ginawa, yung sinasabi ni Kuya, parang off ah. Pero parang tama naman, kaya lang hindi saktong-sakto, may budhi na sumusumbat sa iyo, na nagsasabi sa iyo, medyo sala yun, parang hindi yata akma yun Pero pag kayo naman pong ganun din, in the same manner, yung pong mabuti na pinagkakaisahan natin, may budhi din po na nagsasabi sa atin at may espiritong nasa atin na nagsasabing, sakto yan, yan talaga yan. Yan ang pag-ibig na iniibig ng Panginoong Jesus sa kanyang mga kapatid. Yan din ang iibig natin sa isa't isa. Nararamdaman po yun, Kuya, na hindi pag-ibig na pakunwari, pananampalatayang hindi po paimbabaw. Nangyayari po at ang tanging makapagpapaliwanag at makakarelate, yung pong kasama mong nakikipag-ibigan, yung kasama mong nakikipagkaisa sa pananampalataya. Yung kahit nasa iglesia, hindi naman nakikipagkaisa ng pananampalataya. Nako, hindi po nila maramdaman eh. Nagtataka sila doon sa ganon. Hindi sila makakarelate doon sa ganon. Ako po, Kuya, ay nagpapasalamat sa Diyos dahil kagaya po ng sinasabi mo, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon
na ang mga kapatid po sa iba-ibang mga lugar naman ay marating para makita, maramdaman. Iisa po kahit saan po tayo makarating, pareho lang po ang dumadaloy sa ating kapatiran, mga kapatid. Kung hindi man po kayong mga nasa kabilang panig ng daigdig, hindi kayo nakapunta rito sa west side. Kami naman hindi makagawi dyan sa inyo sa east side ng mundo. Mga kapatid, yung pong mga makikita ninyo at nakikita naman namin sa inyo sa mga video, salamat may ganito Yun na po yun. Kung ano yung nararamdaman nyo dyan. It doesn't matter kung ano man po ang lahi. Kung ano man po ang salita. Hindi po ang usapan kung anong lahi o anong bansa Talaga pong yung damdamin na yun po yung higit sa lahat na magsasabi sa yung eto yun. Nung makita mo yung mga kapatid na nagbatian, may dumalaw, may mga ganyang nag-abraso tawag nila dyan po para mo nang naramdaman kung hindi ka man nakarating dyan sa mga lugar na yan, kagaya dyan sa lugar ni Labrador Rodel na yan, para mo nang naramdaman kasi dyan sa inyo, ganyan din po sa kinalalagyan ninyong lugar. Salamat sa Diyos sa manigas na pag-iibigan at talagang solid na pagkakaisa, kuya, na ginagawa po ng kapatiran sa pagsunod sa Ebanghelyo. Dahil dito, masdan ninyo pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Hindi ko man maramdaman yung nasa ibang mga lugar, masdan ko lang, nakaka-relate na po ako kasi pareho po yung nararamdaman sa mga lugar naman na kinaroroonan namin, kuya. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya kapatid na Rodel, sa inyong lahat, mga kapatid, sa iba't ibang panig ng daigdig, halina po kayo, ating damhin gaano ang pagkabuti at pagkaligaya na tayong mga magkakapatid ay magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Magpatuloy tayong magtulong-tulong, itaguyod nating sama-sama ang pagkakaisa ng ating kaluluwa sa pamumuhay na ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaawaan-awa tayo ng Panginoon at maramdaman natin sa tuwina ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagliligtas. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.